But imagine mo, ilang departamento na yan, DSWD, National Anti-Poverty, kinrate pa yung kay Gadon. Instead of alleviation nga, exacerbation or aggravation. Imagine mo, tangina ka, hindi mo pa nga masolve ang problema under your poverty alleviation chuchu, eh sasawsaw ka pa dito sa isyong charter change. Mainit na balita. Secretary Larry Gadon nakatikim ng leksyon. Bilyones ang budget, pero buraot sa mga proyekto? Ginulat nga ng dating abogado at ngayon secretary ng Poverty Alleviation na si Larry Gadon ang mga mambabatas sa kanyang mapangahas na panukala na di umano'y isingit ang political amendments. Ito ay sa gitna ng mainit na usapin ngayon tungkol sa charter change. Marami nga ang mga pumuna sa kanya dahil nga sa pagiging epal nito masyado. At ayon nga sa ilan, ay dapat hayaan na lang ang mga mambabatas na gawin nila ang kanilang trabaho at sa halip na makialam, ay dapat gawin niya na lang ang kanyang tungkulin bilang miyembro ng gabinete ng Administrasyong Marcos. Isa nga sa mga pumalag, ang sikat na political vlogger na si Maharlika na talagang nanggigil kay Secretary Gadon. Ayon sa kanya, ay di bagay ang posisyon ni Gadon bilang isang advisor sa poverty alleviation dahil wala namang nangyayaring improvement sa bansa upang masustentuhan ang kahirapan mula nang ma-appoint siya. At sa halip ay mas bagay daw itong tawaging Poverty Aggravation Secretary dahil mas lalo pa yatang lumala ang sitwasyon ng kahirapan sa bansa. Imagine mo, ang dami ng mga department para sa poverty alleviation. Para mabawasan itong kahirapan ng Pilipinas. Imagine mo, ilang departamento na yan, DSWD, National Anti-Poverty, kinrate pa yung kay Gadon. Instead of alleviation nga, exacerbation or aggravation. You know what I mean? Ano bang pinapresent mo dyan, Gadon, sa iyong posisyong julul ka? Yang nutriban mo na temporary, hanggang nutriban lang ba ang kayang arukin ng utak mo? At ninutriban mo na project na pinapakain mo sa batang, sinasabi mong batang busog, hindi yan, ang mga bata hindi nabubusog, nagiging bangag-bangag, Marcos. Ha? Bilang isang what? Okay? Ang mga palangga, Ram, you're there. Okay. Bilang isang political o presidential advisor, hindi dapat nagtatapos lang dyan sa jutang genimis na tinapay na yan at isang boteng tubig na iniinom ni Maruas doon sa plato ba? Anyway, hindi lang nagtatapos dapat ang proyekto dyan sa isang perasong tinapay na yan, nutriban na yan, at sa isang tubig. Ang dami mo dapat i-advise dito sa bangag na presidente, hindi lang nagtatapos sa isang nutriban, Gadon. Bago ka makialam dyan sa pag-extend ng term limits sa charter change, na sinusuportahan mo si Kuting at si Tambaluslos, unahin mo yung departamento mo. Yes, it's okay na mag-comment ka, mag-opinion ka. Kasi yun ang ano mo yun ang iyong defense. 'Di ba na everybody, can give an opinion pagdating dito sa charter change. And you are right. Okay? Pero yung pakikipagsabwatan mo to extend the term limits, you're not right at all because you are tuta. As a presidential advisor for poverty aggravation, not alleviation. You should advise the bangag-bangag president paano magkaroon ng access sa what? Education, healthcare, employment, opportunities, mga social services nitong mga taong bayan para hindi lang magtatapos sa isang perasong tinapay, may programa ka na bonggang-bongga that nasiswelduhan ka ng 300 plus a month. And and more than that, sa iyong mga what? Sa iyong allowances, mga perks, ika nga. Yan ba? Imbes na tutukan mo yung mag-emote-emote ka dyan sa magsawsaw ka sa charter change, meron kang sariling trabaho supposedly. Diba? Mag-advise sa presidente for poverty alleviation. But yung ginagawa mo, sabi ko nga, ulit-ulitin ko, for poverty aggravation kasi binubudol nyo yung taong bayan. Pa-picture-picture ka lang, pupunta ka sa isang, imagine niyo pang vovo ang iyong juta. Kasi, sabi ko nga,
Paano iibsan o mababawasan ang kahirapan ng mamamayan kung hanggang magtatapos ka sa isang perasong tubig lang at isang Nutriban? You should target the whole country. National approach. Hindi lang isang barangay. What the heck? Isang barangay lang ba ang Pilipino? 115 billion Filipinos or so. You involve the community, dapat i-engage mo lahat ang komunidad. Dapat lahat ng bawat sulok, di ba? Meron ka dapat advice sa Pangulo na Mr. President Bangag, ito yung ating mga development initiatives sa barangay, sa buong Pilipinas, na ganito, na ganyan, para maiangat mo ang kinabukasan ng bawat Pilipino, para mailabas mo sila doon sa poverty level na sinasabi namin. Sinasabi natin. And again, your pagiging advisor mo, hindi ka naman nag-a-advise eh. It's very band-aid solution and short term. When you say advisor to alleviate the poverty, it should be what? Long-term, mga hitad. Pero dahil bobo, pareho kayo, mga bangag, itong si Gadon, ang approach hanggang Nutriban lang at isang perasong tubig sa mga bata. What kind of personality itong si presidential advisor ng what? Poverty aggravation. Because you aggravate, you exacerbate the poorness, the kagutuman of daong bayan because of that political accommodation position na kinreate ni Kuting para mapagbigyan ka. Yan ang katotohanan, mga palangga. Imagine ninyo, okay, June 2023 pa siya dyan, di ba? Yung ano na yan, ito, kung consistent ka sa pinaglalaban mo baga doon, gusto lang kitang, gusto lang kitang igising, okay, pagisingin sa yung jutak na tutulog-tulog. Okay, nasaan na yung mga drama mo noon na ang naiya dapat maging palitan ang pangalan na Ninoy Aquino International Airport, dapat sa atin yan, sa gobyerno, Eh bakit ngayon ibinenta na? Pina-privatize na, bakit nga ka? You are not consistent sa pinaglalaban mo kasi you know what? Ikaw ay isang kiss-ass. I-kiss ass para sa iyong personal, vested in yung posisyon ni Gadon ay gumagastos po tayo ng almost what sa sweldo niya. Ang na-research ni General is 270 plus daw, 1,000 pesos. But more or less, I will say 300 plus. Let's say 350 plus kickback plus allowance and everything. So imagine you have to know, mga kababayan, na kinreate yan ang kaniyang pwesto na bilang isang advisor para daw sa poverty aggravation. Kasi nga, lalong lumala ang mga bata nyo ba, mga anak nyo ba sa eskwelahan, nagbusog-busog, batang busog malusog, o bangag-bangag Marcos tayo ngayon, mga palangga. Alright? Ngayon, mga hitad, just to give you a little background, kung paano pagkakilala ko kay Vovong Gadon maliban sa na-disbar siya, may record ka ng disbarment, dahil hindi mo ginagamit ang jutak mo, ay sorry ka na lang. Okay, sige. Nung hindi pa po ina-appoint si Gadon, okay, yung anak niya, okay, yung anak mong si Alaris na may jowang yung jowa niya si Patricia Magistrado na in-appoint dyan na sa PCO, Presidential Communications, na kayo'y lumalamon kayo sa kaba ng bayan. Makakapal ang mukha nyo. Kayo yung mga patay tomguts. Ako, hindi ko kailangan isiksik ang sarili ko, magtrabaho sa bangag-bangag government para makalamon kayo na magpamilya. Ikaw at ang anak mo ay what? Nakikipag-kiss ass kay Lisa kahit ayaw kayong tanggapin noon. Political accommodation. Galit na galit nga ang anak mo noon dahil hindi ka pa ina-appoint last year. Gusto nyo nang magwala. Di ba pabalik-balik ka sa Malacanang? Ayaw ka sanang i-appoint kasi ayaw ni Lisa sa'yo. Dahil yung bunganga mo, masangsang katulad niya. Pareho kayong masangsang ang pagkatao nyo mula loob hanggang labas. At ikaw,